ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa sitwasyon niya ngayon sa ICC. Sana raw maawa sila na nakakulong ito ngayon kahit matanda na. Magbabalita si Mon Guaves. Dasal, kandila at kantahan. Diyan idinaan ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang paggunita sa ginawang pagdala at pag-aresto sa kanya sa International Criminal Court dito sa The Hague. Isang buwan na ang nakararaan. Panawagan din nila pauwi na sa bansang dating Pangulo. Bring him home! Bring him home! Ginawa ang prayer vigil sa tapat mismo ng tanggapan ng ICC. Kasama sa mga dumalo, ang common law wife ni former PRRD na si Hanilet Avancenia. Hirap pa rin daw ang kalooban niya sa tuwing makikita si Digong sa loob ng detention center. Pero sila na raw mismong lumalakas ang loob sa katatagan ng dating Pangulo. Pinapalakas lang namin ang loob niya. Sabi ko, pray lang tayo, pray lang tayo. Pananampalataya na sa Diyos. Sabi niya, kung ano daw ang will ng Panginoon sa kanya. Ayun ang simpleng hiling daw ngayon ni Hanilet, konsiderasyon para sa 80 anyos ng dating Pangulo. Hindi ko maintindihan hanggang ngayon. Sabi ko, miski na kung mag-usap ako sa Panginoon, tinatanong ko. Kasi, miski na lang siguro kaya ako nagaganito kasi alam niyo naman ayaw ko. Miski baka makita na lang ba, awa na lang. Awa na lang, miski wag nyo na lang alawin. Wag nyo na lang respetuhin, awa na lang. Total, nagserbisyo naman yan, di ba? Nakiisa rin sa pagtitipon ang iba pang mga kaalyado ng dating Pangulo. Si dating Executive Secretary Salvador Medialdea ngayon lang uli humarap sa publiko matapos ma-ospital at sumailalim sa heart procedure sa The Hague. Pati na si dating Presidential Spokesperson Harry Roque na isang linggo ring hindi nagpakita sa lugar. Muli niyang binanata ng kasalukuyang administrasyon kung bakit nadalang dating Pangulo sa The Hague. Sinong nasa tamang pag-iisip ang magbibigay ng kapwa Pilipino para husgahan ang mga dayuhan para sa mga krimen na nangyari sa Pilipinas? Yung pulboronic video po ang talagang nagpaniwala sa marami sa atin na wala siya sa tamang pag-iisip. Inaasahan daw ni Roque na mas titindi pa ang mararanasang panggigipit matapos pagbintangan siya umano ang nagpakalat ng pulveron video. Dahil ang pulboronic video po ang nagbigay patunay sa matagal nang sinasabi ni Tatay Digong na matagal na niyang alam na gumagamit ng pinagbabawal na droga ang Marcos Jr. Pero ano po nangyari sa pulboronic video? Wala lang. Alam namin, gumagamit siya. Wala lang. Hinayaan pa rin nating manatili sa pwesto ang taong wala sa tamang pag-iisip. Kasunod nito, hinihimok ni Roque ang mga pulis at sundalo na makiisa sa kanilang laban kontra sa administrasyon bilang suporta raw kay dating Pangulong Duterte. Habang hiling ng mga kaanak ni former PRRD sa mga taga-suporta, ipagpatuloy lang daw ang pananalangin para sa dating Pangulo. 5 buwan pa bago muling sasalang si dating Pangulong Duterte sa ICC Court para sa confirmation of charges. At sa mga panahon bago yan, nakatakdang dinggin yung iba't ibang motion na pwedeng ihain ng magkabilang kampo, kabilang na ang posibleng interim release ng dating Pangulo. Mula rito sa The Netherlands, ako si Mon Guaves para sa 1PH.